hope has found its home within me. Now that I've been found in you, that all I am, you all want me to be. 'Cause all I want is more of you. All I want is more of you. Let your presence fall
let your presence fall upon us. I wanna see your face to face. Let me live forever, lost in your love, yeah. 'Cause all I want is more of you. And all I want is more of you. I'm living for the scars. I lay down my life into your hands. I'm living for the truth, the hope of the world. In you I stand. I'm living for the scars. I lay down my life into your hands. I'm living for the truth, the hope of the world. In you I stand. 'Cause all I want is you. 'Cause all I want is you. Sing it now. 'Cause all I want is you. All I want is you. Jesus. All I want is you, Jesus. All I want is you, Jesus. And all I want is you, Jesus. All I want is you, Jesus. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. Happy, amazing Sunday, amazing people of God. And I hope that you are all doing well. Ano man po ang ating pong pinagdadaanan. Gaya ng lagi ko pong sinasabi sa inyo, gusto ko pong sabihin na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Ngayon po ay nasa fourth installment na po tayo ng ating series for the month of June entitled Victorious Secret. Pwede po bang i-type natin sa comment section, Victorious Secret? Ano po yung mga katangian ng mga matatagumpay na buhay? Pinag-usapan po natin yan for the past 3 weeks. Ngayon po, pang-apat na linggo na po ito. And we've been talking about yung mga sikreto na mga matatagumpay sa buhay. Especially, lalong-lalo na po sa ating pong Christian life. And syempre, pagdating po sa matagumpay na buhay, wala naman po tayong ibang ultimate na modelo kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Now, bago po tayo magpatuloy, let me just give you this picture. Napakita ko po sa inyong picture na ito. Yan po yung tinatawag nating the Great Wall of China. Now, alam niyo po ba na ito pong Great Wall of China ay meron pong 21,000 kilometers. Yes, you heard it right. Gaano kahaba ang Great Wall of China? Meron po yung 21,000 kilometers. At ang Great Wall of China, isa yan sa pinaka-iconic at pinakamatagal gawin sa istruktura, sa kasaysayan ng istruktura sa buong mundo. Pero ito pong Great Wall of China, hindi lang po ito tourist spot na kung saan ngayon pwede kang pumunta. May dahilan kung bakit ito naitayo. Una, gusto ko po malaman ninyo na kailan pa natayo itong Great Wall of China. Nagsimula po yan noong 7th century BC. Lumawak pa sa panahon ni Qin Shi Huang noong 221 BC. At pinatibay pa ito ng Ming Dynasty noong 1368 to 1644 AD. Now, bakit yan ginawa?
Maraming nagtatanong, oh, tourist destination, napuntahan ko na yan. Pero bakit nga ba nagawa ang Great Wall of China? Una, for protection. Laban sa mga invaders. May mga invaders din po nung unang panahon na kung saan nag-a-attempt, no, na ma-invade ito pong China. Pangalawa, yung unang protection. Pangalawa, prevention. Ano ba yung dapat ma-prevent? Yung control, napaka-importante po sa kanila yan. Importante po, bakit po nilagay yung wall na yan? Kasi para may control po yung trade tsaka yung economic movement nila nung panahon po nila. Una, protection. Pangalawa, prevention. Pangatlo, power. Para ipakita yung power ng kanilang imperyo. Now, kung meron pong Great Wall of China, meron din po tayong tinatawag na Great Wall of Success. Kung mabilis ang iyong daliri, pwede bang i-type mo sa comment section, Great Wall of Success. Ano itong Great Wall of Success? Itong tinatawag na Great Wall of Success, ito po ay sumisimbolo sa mga matitinding pagsubok, mga challenges, mga hinaharap po natin na kinakailangan nating pagdaanan bago tayo magtagumpay. Meron pong literal na Great Wall of China, meron namang figuratively speaking, symbolic, na kung saan wall na tinatawag po natin Great Wall of Success. Ito po yung mga bagay na kinakailangan natin mapagtagumpayan bago po tayo maging successful. Whether ito ay sa career, sa relationship, sa fitness journey mo, sa finances, and ultimately sa ating pong spiritual life. Now, ito pong Great Wall of Success, hindi po siya madali. Pero kung gusto mo talagang marating ang success, kailangan mong harapin at lampasan ang mga pader o mga walls na ito. That is why this morning, this afternoon, this evening, depende po anong oras kang time slot nakaka-attend sa ating pong online service. Samahan niyo po ako sa ating pag-uusapan na pinamagatang The Great Wall of Success. The million-dollar question na sasagutin po natin maya-maya lang is paano ba natin makokollapse? Paano mawawasak itong Great Wall of Success na ito? Kasi sa likod po ng mga pader na ito ay nakatago ang katagumpayan natin sa ating buhay bilang isang Kristiyano. How to collapse the Great Wall of Success? Joshua chapter 6 verses 1 through 5. Yan pong story na yan ay kakapulutan po natin ng aral. Kukunin po natin ng mga life application principle bilang po mga Kristiyano. Paano nga natin ma-overcome o mako-collapse ito pong Great Wall of Success na ito sa ating buhay Kristiyano? Sabi po ng verse 1, Now Jericho, a fenced town with high walls, mamaya illustrate ko po yan, papakita ko sa inyo, was tightly closed because of the Israelites. No one went out or came in. Ito po yung panahon na kung saan the Israelites were about to nakatawid na po sila ng promised land, kaya lang they need to conquer. Ito pong lugar na po ito. Ito po lalong-lalo na po itong city of Jericho na kung saan ito yung ipinangako pa ng ating Panginoon Diyos even doon sa panahon pa po ni Moses, even kay Abraham. At ito na po yung ikinasasakatuparan na nila. Yan. Sabi po ng verse 2, And the Lord said to Joshua, See, I have given Jericho, its kings and mighty men of valor, into your hands. Verse 3, You shall march around the enclosure, all the men of war going around the city once. This you shall do for 6 days. Verse 7, And 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of ram's horns. And on the 7th day you shall march around the enclosure 7 times. And the priest shall blow the trumpets. When they make a long blast with the ram's horn, and you hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of enclosure shall fall down in its place, and the people shall go up over it, every man straight before him. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ito pong papakita ko sa inyong picture, example po yan, nung design po nitong Wall of Jericho. Ang ancient Wall of Jericho ay kilala bilang isa sa mga pinakamatanda na city wall sa buong mundo. At ayon sa archaeological discoveries, matindi po yan. Makapal at matibay ito. At itong kapal at tibay nito, sumisimbolo po yan sa seemingly, mukhang parang imposibleng obstacle. Now, gaano ito kakapal? Ayon sa mga archaeologists, may dalawang main walls po ito, yung outer wall at saka yung inner wall. Yung outer wall po, yung bandang labas, nakikita nyo dyan, meron po siyang humigit kumulang 6 feet.
Yan, yung 6 feet po yan, mamaya illustrate natin yan. At yung inner wall, yung sa loob, mas makapal, nasa 12 feet po yan. Now, to illustrate this, tignan nyo ito may papakita ko sa inyo sa sasakyan. Yung outer wall, humigit kumulang 6 feet. So, ganyan sukat po yan. Yung isang Toyota Vios na kotse, mula left hanggang right na side mirror niya, ganyan kakapal yung outer wall. Pagdating naman po sa inner wall, double, dalawang sasakyan po yan. Ganun po siya kakapal. So isipin mo ito, isang napakatibay na double wall defense system na kung sa tao lang parang hindi siya nakakatinag, parang ang tindi niya. And to put this into perspective, just try to imagine. Mag-envision ka, mag-imagine ka ng four-story building. Yan, isang office space or isang tahanan na 4 na palapag. Ganun po kataas yung wall na yan. Therefore, para sa mga Israelites na nandun sa baba, nasa labas, parang hindi kami makakapenetrate, hindi kami makakapasok dito. Now, in this passage, dito po sa pinag-usapan natin, there are at least 3. May 3 importanteng factors na nagpa-collapse sa Great Wall of Jericho. Na I believe kapag in-apply po natin ito figuratively speaking sa ating pong mga buhay, sa ating pong mga walls, sa mga balakid, sa mga, alam mo yun, mga problemang pinagdadaanan natin, ay makakatulong po ito para maranasan natin ang breakthrough sa ating buhay. The million-dollar question na sasagutin po natin, how to collapse the Great Wall of Success? Number 1, sabi ng verse 2, and the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho, its kings and mighty men of valor into your hands. Number 1, paano mag-collapse ang Great Wall of Success? Number 1, imagination. Can you type that in the chat, imagination? Ang dali lang pala. But wait, there's more. Papaliwanag ko po. Meron po tayong imagination na tinuturo ng mundo, pero meron pong imagination na tinuturo po, yung visualizing, yung tinuturo po ng salita ng Diyos. How to collapse the Great Wall of Success? There must be an imagination. You must have an imagination of your success. Pag sinabi pong imagination, ito po yung ability para mag-form po ng isang mental image of something na kung saan hindi pa nangyayari sa realidad, pero sa isip mo pa lang nangyari na, tagumpay na. At this point, si Joshua at yung mga taga-Israel, nasa labas sila ng Jericho, hindi pa bumabagsak yung pader. Wala pang laban, wala pang nasakop. Pero sabi ni Lord, see, I have given Jericho into your hands. Ang tanong, paano mo makikita ang isang bagay na hindi pa nangyayari? Dito po pumapasok yung tinatawag nating number 1. It must be a God-given imagination. Oo nga, no? Paano ko malalaman? Paano ko makikita isang bagay na hindi pa nangyayari? Importante po, meron kang God-given imagination. Sabi ng verse 2, and the Lord said, mga kapatid, hindi po ito ordinaryong imagination lang na gawa-gawa ng tao na basta nag-iisip ka lang. It is birth mula po sa salita ng Diyos. Ang faith ni Joshua ay hindi po galing sa positive thinking, kagaya ng tinuturo ng mundo. Basta mag-positive thinking ka lang, huwag kang aayaw. May point naman, pero iba po yung tinuturo na imagination ng Bible. Galing ito sa sinasabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, ibinigay ko na sa inyo ang Jericho. Now listen to this. The Word of God should be the foundation of your imagination. Ano yung Word of God? Ang salita po ng Diyos. Bakit? Kasi ang salita po ng Diyos, merong ability to ignite our imagination. So wag po tayong hihinto sa pagbabasa ng Bible, in short, sa PLDT, sa prayer meeting, sa life group, sa Lord's Day, sa ating devotion, sa mga trainings. Read your Bible. Pray every day. Listen carefully to sound biblical preaching kagaya po ng ating mga itinuturo. God told Joshua to see the victory before it was visible. Tignan mo na ngayon sa isip mo bago pa mangyari. Hindi pa tapos ang laban, pero sa mata ng Diyos, panalo na sila. Ang tawag po natin dito ay yung tinatawag na holy imagination. Hindi po ito galing sa fantasy. It comes from revelation doon po sa salita ng Diyos. Kaya kapag nagbabasa ka ng Bible, nagpipray ka at nakikinig ka sa boses ng Diyos sa pamamagitan ng mga preaching, nagtatanim po siya ng vision. Nagtatanim po siya ng picture sa puso mo. Doon po nag-umpisa ang imagination natin, yung biblical, yung God-given imagination. Hindi ito yung wish ko lang, yung sana all. Hindi po yung ganyan. Ito ay pananampalataya na may laman. Batay sa sinasabi ng salita ng Diyos. So kapatid, anong ipinapakita ni Lord sa quiet time mo?
Ano ang pinapakita sa inyo, Lord, sa quiet time mo? May pangarap ka ba na mula sa Kanya, na hindi lang mula sa sarili mong desire, si God ang nagbigay nito? Kung meron, panghawakan mo yan. Kahit parang imposible ngayon, basta si Lord ang nagbigay at nagpakita nito, mangyayari yan. Bigyan ko example. Sa pagbabasa ng Bible, nagkakaroon ka ng isang image na kung saan mukhang hindi pa nangyayari, pero sa totoo lang, nangyari na siya dahil napagtagumpayan na ni Lord. Tingnan niyo, sabi ng John chapter 8 verse 36, "So if the Son sets you free, you are truly free." Kung pinalaya ka ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, pinalaya ka na ni Jesus Christ, malaya ka na talaga. Ulitin ko po, kung si Jesus Christ mismo ang nagpalaya sa'yo, tunay ka ng malaya. Hindi ito fake, hindi ito pansamantala lang. Walang guilt, walang shame, walang bandage na kayang, alam mo yun, mag-prevent sa'yo para hindi ka maging malaya sa ating Panginoon. So, visualize mo na ikaw ay isang malaya na. Kaya kung ikaw ay dating addict, na nalulong ka sa addiction, dati kulong ka sa bisyo, sa alak, sa yosi, sa pornography, ang akala mo hindi ka na makakawala, pero kung sinuko mo na kay Jesus Christ yan, unti-unti ka na niyang pinapalaya. You, ikaw na ay overcomer ngayon. You're walking in self-control and grace. Yan po ang tunay na freedom. Iba naman sa atin, insecurity and rejection. Palagi ka naghahanap ng approval ng tao. Sabi ng Bible, so if the Son sets you free, you are free indeed. Mga insecurity and rejection, masakit yung mga words na iniwan sa'yo noon, wala kang kwenta, hindi ka enough. Pero kung nakilala mo na si Jesus Christ, mararamdaman mong tanggap ka at mahal ka. Kahit anong pagkukulang mo, kahit anong mga sablay mo, that's real freedom. Freedom to be who God called you to be. Unforgiveness, imagine mo na nagpapatawad ka. Matagal kang may galit sa mga nakasakit sa'yo, pero piliin mong patawarin. Hindi dahil deserve nila, kundi dahil pinalaya ka na ni Jesus Christ sa bitterness na ito. Sabi ng Bible, ulitin natin, so if the Son sets you free, you are free indeed. In short, freedom in Jesus doesn't always mean walang problema. May problema. But it means kahit may problema ka, hindi ka naalipin ito. You are no longer slave to sin. Visualize mo yung sarili mo, hindi ka naalipin ng kasalanan, hindi ka alipin ng takot, hindi ka alipin ng kahihiyan. You are truly free. Yan po yung isang example niyan, kaya importante ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Pangalawa, it must be a driven imagination o it must be a faith-driven. Kanina, God-given. Binigay ni Lord pero dapat may faith ka. Faith-driven imagination. Sabi, see, I have given Jericho and its kings and mighty men of valor into your hands. Kailangan na makita mo na sa'yo na ito. Kaya lang, but it takes faith to see the invisible things. Yung imagination, yung vision. Vision, imagination is the art of seeing the invisible. Kanina pinag-usapan natin na sa verse na yan, kinausap na ni Lord si Joshua bago pa nila salakayin ng Jericho. Pero kung titignan mo, hindi ba pumabagsak ang wall? Hindi pa sumusuko ang mga sundalo at para bang wala pang laban na nangyayari. Pero sabi ni Lord, I have given Jericho into your hands. Past tense na po ito. Parang sinabi ni Lord, Joshua, imagine mo, tapos na yan. Sa mata ko, panalo ka na. Dito makikita po natin ang faith-driven imagination ay nakabase sa sinasabi ng Diyos, hindi kung sa nakikita lang ng mata mo. Kasi kung sa nakikita lang ng mata nila, ang taas niyan. Diba sinabi ko nga kanina, ang lapad ng pader, yung outer wall, yung inner wall, 2 kotse, kasya dyan. Naalala ko yung isang batang nanonood ng basketball, sigaw siya ng sigaw, go, go, yes, who? Sabi ng tatay, ba't ang saya-saya mo, natatalo na nga tayo. Sabi ng bata sa kanyang daddy, Daddy, napanood ko na po yung kagabi, replay na ito. Alam ko po na mananalo yan. Kasi ganyan ang faith-driven imagination. Alam mo kasi na panalo na. Bakit? Hindi dahil sa galing mo, kundi dahil sa galing ng ating Panginoon. Hindi ka nadadala sa kung anong nangyayari sa paligid mo ngayon. Walang pera, puro challenges, puro pagsubok. Ulitin ko, hindi ka nadadala sa kung anong nangyayari sa paligid mo ngayon. Kasi napanood ko na to, pangako to ng Diyos kaya to. You see? What is faith-driven imagination? It's when you use your mind to see what God sees, not just what your eye sees.
Kung titignan lang nila yung mga pader, yung gusali, yung mga walls, hindi nila kakayanin. Pero dapat yung faith, pakinggan maigi, they need to have faith in what God has said. Kasi si Lord, nakita niya na yung future. Ano pwede natin matutunan dito? It is about dreaming, planning, and stepping out based on God's promises, not on your current situation, not just your circumstances. Kaya imagine mo si Abraham, imagine mo yung nation na buo sa kanya from one child. God told him na magiging father siya of many nations kahit matanda na siya at baog si Sarah. Ang nakita niya, yung pangako ng Diyos, hindi yung kanyang current situation. Even si Noah, he built the ark kahit wala pang rain, kahit walang bagyo. As a matter of fact, 120 years bago nagawa ito. Pero sumunod pa rin siya sa ating Panginoon. Ano pa pwede natin matuntunan dito? Kung ikaw ay nagtatrabaho, nag-aral, nagninegosyo, ikaw ay may pinagdadaan na matindi ngayon, wag mong hayaan yung imagination mo puro takot, puro pagdududa, puro trauma. Kaya ko ba 'to? Workable ba to? Parang hindi naman. Punuin mo ang isip mo, yung imagination mo ng salita ng Diyos. I-claim mo ito kapag pinangako ito ng Panginoon. I-claim mo siya. Kahit hindi pa nangyayari, kahit alam mong challenging ito, kasi alam mo gagawin ito ni Lord kapag pinangako niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Point number one, imagination. Pangalawang point, sabi ng verse 3, ito na. You shall march around the enclosure. All the men of war, mga mandirigma ito going around the city once, isang beses sa isang araw at gagawin ito for 6 days. Sabi ng verse 4, and 7 priests, 7 mga pari, shall bear before the ark 7 trumpets of ram's horns. And on the 7th day, sa ikapitong araw, you shall march around the enclosure. Hindi lang isa, 7 beses. And the priest shall blow the trumpets. Oh! Sabi ng verse 5. When they make a long blast, patagal, with the ram's horn, and you hear the sound of the trumpet, all the people shall shout, di ko alam kung paano sigaw nila. Basta sigaw daw, you shall shout with a great shout, and the wall of the enclosure, yung wall of Jericho, shall fall down in its place, and the people shall go up over it, every man straight before him. Kanina imagination, tagumpay na. Pero hindi porkit na-imagine mo, wala ka nang gagawin. Importante po yung instruction. Pakitype sa comment section, instruction. How to collapse the Great Wall of Success, there must be an instruction. Bago nanalo ang isang tao, tattat muna yan ng instructions. Bago sila nanalo, tattat muna sila ng instructions. Imagine mo, march for 6 days. Tapos meron pang 7 priests. Tapos meron pang trumpets. Tapos 7th day, 7 times, 7 priests. Magme-make pa sila ng long blast. All the people shall shout with a great shout. Imagine niyo, ano pwede natin matutunan dito? Write this down. You must know how to follow instruction. Dapat marunong kang sumunod sa instruction. Imagine mo, kasi kahit tama yung binigay sa yung doktor ng gamot, kung hindi ka naman marunong sumunod sa instruction, tama naman yung gamot eh. Kaya lang sabi ng doktor, 3 times a day, ikaw ginawa mo, 1 beses lang sa isang araw. 3 times a day yung sabi ng doktor, yung ginawa mo, 3 times a week. So, hindi siya i-effect. Kaya importante matutunan natin na mag-follow sa instruction. Type mo sa comment section, sumunod ka. Now, may dalawang importanteng reminders pagdating po sa pagsunod sa instruction. Number 1, una po, faith to follow. Dapat meron kang pananampalatayang sumunod. Sabi ng verse 3, you shall march around the enclosure, all the men of valor, going around the city. Once, this you shall do for 6 days. Imagine mo, nung unang panahon, ginagawa po yung marching, yung pagmamarcha, kapag ka natalo na po yung kalaban. Yan po yung mga ginagawa po nila nung unang panahon, kahit ng Old Testament. Nagmamarcha sila kapag natalo na. Kaya lang ito, hindi pa natatalo, nagmarcha na sila. Imagine mo, mahirap yung paikot-ikot, 6 na araw na walang nangyayari. Baka kung yung ibang mga Pinoy dito, unang ikot pa lang, nagreklamo na. Hindi ko naman nila lahat, maraming mga tao, reklamador. Imagine mo, tumatagal, ano nangyari?
Pwede minsan lumitaw yung doubt dito, lumitaw yung negativity, yung mga bulungan, wag na kaya. Tuloy pa ba natin yung mga hawaan, yung mga tawanan, yung mga asaran? Paikot-ikot na lang tayo. Ano ang challenge dito? Ang challenge kasi dito sa Jericho, isang fortified city. Ibig sabihin, matindi ang kanilang depensa. Napapalibutan na makakapal at matataas na pader. Pero ang utos ni Lord, hindi laban. Ang utos ni Lord, hindi salpukan. Ang utos ni Lord, hindi suntukan, hindi sampalan, hindi nga saksakan eh, kundi lakaran. March. March around the city once a day for 6 days. Ang tanong, pakinggan nyo maigi to. Listen to this very carefully. Ang tanong, may sense ba yon sa military strategy? Wala. Eh dapat ka magmarcha kapag katapos na eh. At saka military kami, hindi kami basta dapat nagmamarcha lang, dapat nakikipagbakbakan kami. Walang sense para sa tao, pero kay Lord may sense. Why? Because, listen to this very carefully, this was a test of obedience. Testing po ito ng pagsunod. Kung kaya ba nilang sundin si Lord kahit hindi nila maintindihan ng plano. Yung susundin pa rin ba nila si Lord kahit wala namang sense kung minsan. Kapatid, ano pwede nating matutunan dito? Minsan, ganun din ang mga pinapagawa ni Lord sa atin. May utos siya, pero parang hindi klaro, parang hindi practical, parang hindi logical. Pero tatandaan mo, hindi mo kinakailangan intindihin ng lahat bago ka sumunod sa ating Panginoon. Kailangan mo lang maniwala, manampalataya kay Lord. Dahil tapat si Lord at totoo sa kanyang mga pangako. So today, tanungin mo ang iyong sarili, may pinapagawa ba si Lord sa akin na parang walang sense? Meron bang area sa buhay ko na parang paikot-ikot ako pinapagawa ni Lord? Hirap, nakakalito pa ulit-ulit. Yung parang tinetesting ni Lord yung tiwala ko sa Kanya. Kapatid, minsan ganun po ang pinapagawa sa atin ni Lord. Pakinggan niyo po itong maigi. Ang obedience sa Diyos ay hindi laging comfortable, pero laging rewarding. Bigyan ko example. Parang walang sense, magpapatawad ako? Yan. Forgiveness, type niyo sa comment section, magpatawad ka. Kahit hindi siya humingi ng sorry sa akin, kaya lang narinig mo sa prayer, sabi ni Lord, let go. O yan. Hindi logical. Kasi ako yung nasaktan. Pero sabi ni Lord, magpakumbaba ka kausapin mo. Pangalawa, una magpatawad ka. Pangalawa, magbigay ka. Yung huling pera mo na lang ito, yung pang milk tea ko, yung pang coffee ko, ibibigay ko pa kay Lord. Ibibigay ko pa sa church. Kaya lang sabi ni Holy Spirit sa'yo, ibigay mo. Parang hindi siya practical kasi inipon ko to para sa sarili ko eh. Kasi pambayad ko to ng ano eh, kasi pambigay ko to ng ano eh. Pero dahil nagtitiwala ka sa Lord, Lord, bahala ka sa needs ko. Basta sinabi mo gagawin ko. Iwanan mo yung relationship na hindi naaayon sa kalooban ni Lord. Mahal ko Lord eh. Kaya lang alam kong hindi siya para sa akin. Hindi madali, Lord. Kasi may feelings na ako sa Kanya eh. Pero alam ko, Lord, inuutusan niyo po ako. Alam ko, Lord, na obedience sa iyo, ang pagsunod sa iyo is better than temporary happiness. Mag-serve ka sa church, kahit busy ka sa work, kahit busy ka sa negosyo, parang may tinig na tumutulak sa iyo. Yan, tumulong ka sa church, magbigay ka sa church. Hindi convenient, hindi comfortable, pero alam mong may purpose si Lord kung bakit ka tinatawag. Ano bottom line? Ano gusto ko pong iparating sa inyo mga minamahal kong kapatid? Kapag sumusunod ka sa kabila ng hindi mo maintindihan na utos ni Lord, that's faith. Yun yung pananampalataya. Sorry for the word. Hindi po siya katangahan. Pagsunod po siya. Basta may sinabi si Lord, kahit mukhang mahirap. Di ba sabi nga ni, ni Pedro, Lord, we work hard all night, but we haven't caught any fish. But because you say so, illogical yun at hindi practical. Alam niyo kung bakit? Nang namamangka, pakinggan yung ganda nito, namamangka ang mga fisherman at ang mga seasoned fisherman, alam nila yan, sa gabi at sa malalim. Gabi at saka malalim sila nangingisda. Hindi namamangka, nangingisda. Pero imagine mo, inutusan sila ni Lord, tirik na tirik yung araw, tapos hindi malalim. Mababaw. Illogical. Parang hindi practical na gawin ito.
Pero dahil sinabi mo, may salita ang Diyos, may salita ka, Jesus, hindi po siya foolishness. Tawag po doon faith. At kapag may faith ka, gagalaw ang Diyos sa parang hindi mo rin ini-expect. Kaya kapatid, lunukin mo yung pride mo, lakaran mo yung utos ng Diyos, at maniwala ka na may ginagawa si Lord kahit hindi mo pa nakikita. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kanina, pinag-usapan natin, faith to follow. Importante po yan. Ano instruction? Faith to follow. Kailangan mo manampalataya kay Lord. Pangalawa, pride to swallow. Type mo sa comment section, pride. Sabi ng verse 3, you shall march around the enclosure, all the men of war, mga sundalo, going around the city once. This you shall do for 6 days. Imagine mo, men of war kami. Bakit puro marcha? Wala bang labanan? Yan. Isa sa mga binabasag ni Lord dito, yung hindi lang pagsunod, kundi yung pride. Imagine mo, sundalo kami, kompleto kami ng gear, ready to fight kami. Pero instead na pumasok sa gera, parang naging parang parada, nagmamarcha kami. Ngirap kaya nun. Lalo na kung may, alam mo yun, nanonood tapos pinagtatawanan kayo. Imagine mo, full gear kayo tapos wala kayong ginawa kundi maglakad-lakad lang. Hinukutsapa kayo. Possible? Ganun ang pakiramdam ng mga Israelita. Anong laban to kung di naman kami lalaban? Listen to this. But God was teaching them something deeper. Ano tinuturo ni Lord? Obedience before outcome. Ano tinuturo ni Lord? Humility before honor. Isa po yan sa dapat din matutunan natin bilang mga mananampalataya, bilang mga follower ni Jesus Christ. Kapatid, minsan sa buhay natin, may mga ipinapagawa si Lord na parang hindi swak sa galing ko. Parang hindi swak sa experience ko. Parang hindi swak sa tinapos ko. Parang hindi swak sa level ko. Sa mga gusto kong gawin, parang hindi swak. Minsan kailangan mong lunukin yung pride mo para sumunod sa Diyos. Bigyan ko example. Graduate ako ng 4-year course sa may masteral degree ako ha. Tapos magwawalis lang ako sa church. Mahigit 50,000 pataas ang sweldo ko ha, tapos mag-a-ushering lang ako sa church. Meron akong degree ha, nag-aral ako ng leadership sa Harvard. Tapos ito lang ipapagawa sa akin sa church. Maglilinis, magpupunas ng upuan, magsaserve. Minsan, listen to this, God's small acts of service to build our character. Small acts of service to build our big character. Binabasag ni Lord ang pride natin. Ako ang tama, pero bakit parang ako pa magsusorry? Kung may conflict ka sa kapwa mo, minamahal kong kapatid, gusto ko sabihin sa'yo, kung alam mo hindi naman ikaw yung may kasalanan, pero ramdam mo sinasabi ni Lord, ikaw unang lumapit, ikaw ang unang magpakumbaba. Masakit sa pride, pero healing starts with humility. Tandaan niyo po ito. Healing starts with humility. Gusto mong gumaling ka sa pride, kailangan mo magpakumbaba. Masakit, ang pride ay sakit. Pero ang lunas sa pride, healing from pride starts with humility. Nagtiyaga ako ah. Ang tindi sa mga nagtatrabaho, grabe sipag ko ah. Parang ako na ngayong tagapagmana ng kumpanya ito tapos hindi ako na-promote. Nagpapakabait ako, nagsisipag ako. Pero iba yung napansin. Hirap tanggapin, pastor. Pero minsan ang instruction ni Lord, keep on working in secret. Bida-bida ka kasi. Keep working in secret because I will reward you in my time. Hindi time na naiisip mo, kundi time ni Lord. Kaya ko to, ako lang mag-isa. Kaya kong ayusin ang sarili ko. Pero sabi ni Lord, humingi ka ng tulong. Minsan sa atin, mga lalong-lalo ng mga Christian, nahihiya tayo magpakita ng kahinaan. Pero minsan kailangan mong isang tabi yung pride mo at sabihin mo, Kuya, ate, pastor, can you pray for me? Can you help me para ako'y maayos? Listen to this very carefully. Obedience is not always comfortable, but it's always worth it. Kaya lunukin mo yung pride mo dahil sa bawat paglapit. Oy, pakinggan nyo itong 3 piece na ito. Obedience is not always comfortable, but it's worth it. Lunukin mo yung pride mo. Why? Dahil sa bawat paglapit, pagsunod at pagpapakumbaba mo sa Diyos, mas lumalalim yung relationship mo sa Kanya.
at mas lumalapit ka na sa breakthrough mo na inihanda ng Diyos para sa'yo. Pwede po ba palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah! Point number 5. Ano po yung unang point natin? How to collapse the Great Wall of Success sa Christian life po natin. Una, imagination. Pangalawa, may instruction. Pangatlo po, ay napakaganda nito. Sabi ng Bible, when they make a long blast with the ram's horn, and you hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with great shout, and the wall of the enclosure shall fall down in its place, and the people shall go up over it, every man straight before him. Pangatlo, invasion. Can you type that in the chat, invasion? How to collapse the Great Wall of Success? There must be an invasion. Paano magkakaroon ng pagsakop, pag-invade? How? Una, be willing to climb. Sabi ng verse 5, the people shall go up over it, every man straight before him. Be willing to climb. Bumagsak na yung wall dito eh. Sa pangyayari ito eh. Talagang, sigaw sila, bumagsak yung wall. Bumagsak na yung wall. Pero kailangan pa rin nilang akyatin at tapakan. Ano pwede natin matutunan dyan? Kapatid, hindi porkit bumagsak na yung hadlang, tapos na ang laban. Ulitin ko, hindi porkit bumagsak na yung hadlang, tapos na ang laban. Sometimes, God already made a way, pero ikaw lang ang hinihintay para kumilos at lakaran mo na yung napagtagumpayan ni Lord para sa buhay mo. Willing ka bang akyatin yung bagong level na ito? Sabi sa talata, go up over it. Akyatin mo, type mo nga sa comment section, akyatin mo. Tapakan mo yung dating kinatatakutan mo. For how many years, kinatatakutan nila ito kasi ito po ay tinatawag nila Land of the Giants. Malakas, pader pa lang, ang laki na. Paano pa kayo mga taong nakatira? Pero yung kanilang matinding kinatatakutan, ay pinabagsak na ng Diyos at kinakailangan na lang nilang lakaran. Ano yung mga kinatatakutan mo o yung mga pader na kinakailangan mong harapin, which I believe na napagtagumpayan na ni Lord sa buhay mo? Yung kahirapan, akyatin mo na yan. Magsipag ka, manampalataya ka. Kaya kang pagyamanin ni Lord. Nambibless ba si Lord financially? Oo. Kaya ka bang gawing negosyante ni Lord? Yes. Possible. Pwede. Ang tanong, willing ka bang magsipag? At may pananampalataya ka ba na kaya kang pagpalain ni Lord? Yung kasalanan, hindi lang kahirapan, hindi ka lang kayang iahon ni Lord sa kahirapan, even sa kasalanan. Napagtagumpayan na ni Jesus Christ yan. 2,000 years ago when He died on the cross, He paid the penalty of our sins. Huwag mo nang balik-balikan yung kasalanan. Talunin mo na yan sa pangalan ni Jesus kasi tinalo na ni Lord yan. Ang ibig ko lang sabihin, lakaran mo yung buhay na may kalayaan. Yung kamunduhan, iwanan mo na yan. Mas maganda si Lord kasama mo sa mundong ito kaysa yung mga kamunduhan ng mga bagay. Yung katamaran, tigilan mo na excuses. Time to move forward. Bumagsak na ang pader pero hanggang kailan ka mananatiling ganyan bago ka umakyat. Pinabagsak na ni Lord ang kasalanan. Talo na siya. Ang tanong, willing ka na bang maglakad na may katuwiran? Be willing. Kasi yung next level ng tagumpay mo, nasa kabila ng wall na yan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Pangalawa, una, be willing to climb. Pangalawa, be willing to claim. Sabi ng verse 5, when they play a long final blast, then all the people will give a mighty shout. Wow! The city walls will collapse in front of you, sa harapan mo. And all the Israelites will charge in and take the city. Claim. Pakitype sa comment section, claim. Invasion means, ano ba ibig sabihin ng invasion? Invasion means to enter a place where you were not wanted. Yung pagpasok sa lugar na hindi ka naman talaga gustong papasukin. Kaya in-invade nila. Hindi dahil nang himasok sila, kundi ibinigay na sa kanila ito ni Lord. Sabi ni Lord, I have given Jericho. Kasi pag mamay-ari yan ni Lord, lupa yan ni Lord. Kaya kapag binigay ni Lord, kunin mo. Sa totoo lang, si Lord naman talagang may-ari niyan eh. Lakaran mo, i-claim mo. Ano pwede natin matutunan sa Christian life? Ang kaaway natin si Satanas, ayaw niya na maayos na pamilya. Kaya lang kay Lord ang pamilya mo. Ang may-ari ng pamilya mo ay si Lord. Huwag mong hayaan na ang kininateritoryohan ito ng kaaway.
Tineritoryohan kasi ng mga taga Jericho ito eh. Pero hindi sa kanila yan, kay Lord yan. Everything here on earth is the Lord's. Pagmamayari ng Diyos. Kaya gusto ni Lord, doon kayo tumira sa lupa ko. Kaya pinabagsak ito ni Lord. Ano pa pwede natin matutunan? Ulitin ko yung pamilya mo. Kay Lord yan, huwag mong pahintulutan na pasukin ng kaaway. Yung gumaling ka sa iyong past, sa mga wounds, kay Lord tong emotion mo. Huwag mong hayaan manatili si Satanas dyan. Umasenso ka, magpagamit ka sa Diyos. Tandaan mo, reminder lang, hindi mo inaagaw ang hindi sa'yo. Inaangkin mo lang ang binigay ni Lord sa'yo. Hindi sa mga taga Jericho yan, kay Lord yan. Kiniklaim lang ng mga anak ng Diyos. Kaya yung mga relationship, naniniwala ko God will restore relationship. God still restores relationship even up to now. Pero sinasabi ng kaaway, wala nang pag-asa yan. Pero kung binigay talaga ni Lord yung pangakong yan sa pamilya mo, God can restore. Kaya i-claim mo in prayer and in love. Panindigan mo yung panalangin mo para sa pamilya mo. Sa career, gusto mo mag-apply ng bagong trabaho, pero parang hindi ka confident. Sabi ni Lord, I will bless the work of your hands. Sabi sa Bible. Kiliname mo yun. Kaya kung may opportunity, angkinin mo yan, para sa akin yan. Ayusin ko lang resume ko, tapos lalakad ako na may pananampalataya. Sa ministry, tinatawag ka ni Lord sa isang ministry, pero naisip mo, Lord, di ako magaling magsalita, di ako magaling mag-share. Sabi ni Joshua, ni Lord kay Joshua, I have given Jericho into your hands. Ano pwede natin matutunan bilang life application principle, bilang tigasunod ni Kristo? Hindi ka magsasalita, hindi ka mag-share ng gospel kasi magaling ka. Mag-share ka ng gospel kasi magaling si Lord. If God says go, don't say no. I-claim mo na yung calling mo, i-claim mo na yung utos ng ating Panginoon, gawin mo. Pati sa emotional healing natin, matagal ka nang may sugat sa puso, rejection, trauma, insecurity, pero may pangako si Lord. Si Lord ang nag-heal sa mga brokenhearted. Kapatid, hindi ka tinawag ni Lord para manatiling wasak. Ulitin ko, hindi ka tinawag ng Diyos para manatiling wasak. Claim your healing right now in Jesus' name. Type mo nga sa comment section, I claim it. I-claim mo. Kasi ulitin ko, hindi ka tinawag ni Lord. Hindi ka ginawang anak ng Diyos para manatiling wasak. You are made whole in Jesus' name. Kaya claim your healing. Seek counseling. Be part of a small group. Magtiwala ka, nakikilos si Lord sa buhay mo. Kapatid, as I end, God already gave the word. Ang tanong, handa ka bang angkinin ito? Daming pwedeng, naniniwala ko, hindi naman lahat ng promise sa Bible ay para sa ating mga Christian. Pero may mga pangako sa Bible na para sa ating mga Christian. Hanapin mo ito, i-claim mo ito. Handa ka na bang angkinin ito? Not with arrogance, but with faith. Dahil kung si Lord ang may-ari ng mundong ito, si Lord ang may-ari ng lahat ng kabutihan sa mundo. At kung ibibigay niya sa ito, i-claim mo na. Huwag ka na mag-anilangan, kunin mo na. Type mo sa comment section, kunin mo na. Praise the Lord. In conclusion, how to collapse the Great Wall of Success? Number 1, imagination. Pwede mga type mo sa comment section yung tatlong I na yan. Imagination, instruction, and invasion. Let me end with this verse. Sabi ng verse 1, Now Jericho, a fenced town with high walls. Pinakita ko na kanina. Was tightly closed because of the Israelites. Sinarado dahil sa mga Israelites nasa labas. No one went out or came in. Wala makakalabas, wala rin makakapasok. Listen very carefully. There may be no one. Wala man makakapasok, pero pwedeng, there may be no one, but you can be the one. Akala nila hindi sila mapapasok ng mga Israelites. Walang sino man nakakapasok dito o makakapasok dito. Walang makakalabas-pasok. Pero hindi nila alam ang mga anak ng Diyos makakapasok sa pamamagitan ng ating Panginoon Diyos. Look at what happened. Joshua chapter 6 verse 20. So the troops shouted and the trumpet sounded. When they heard the blast of the trumpet, the troops gave a great shout. Wow! And the wall collapsed. The troops advanced into the city, each man straight ahead, and they captured, meaning they conquered the city. Mga kapatid, ulitin ko, wall of success. I don't know kung ano yung pinagpipray mong success na gusto mong ibigay sa ni Lord. Maybe success sa family. Wala pang nakakapasok dito wala pa sa pamilya ko nakaka-graduate ng college.
Ako pa lang kasi anak ako ng Diyos. Yun. Wala pang anak, wala pa sa pamilya ko nakakapasok sa politika yung matitino. Ako pa lang dahil anak ako ng Diyos. Wala pa sa pamilya ko ang nagiging successful na negosyo. Sa negosyo, ako pa lang kasi anak ako ng Diyos. Kapatid, hindi porkit walang makakapasok ay hindi na natin mapapasok. There may be one, wala man. Akala nila, but you can be the one. Sabi ng Bible, the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho, its kings and mighty men of valor into your hands. Kapatid, in conclusion, sa pagtatapos, ito masasabi ko lang, ang tunay na tagumpay ay Diyos ang nagbibigay. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa hapon pong ito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, for accepting us. Lord, marami po sa amin ngayon ng tila baga hindi na makapasok doon sa wall of success. Hindi namin kaya. But the reality is, hindi talaga namin kaya kung wala po kayo. Kaya kapatid, importante yung imagination ng salita ng Diyos. Read the Word of God. Visualize His promises towards your life. Yung mga instruction ni Lord, sumunod ka na may pananampalataya. Lunukin mo ang pride mo and start envisioning. Start moving. Start sharing. Start giving. Start forgiving. Kapatid, be willing to climb and be willing to claim. If you come here for the first time at wala ka pang relationship kay Lord, maybe meron kang religion pero wala kang personal na ugnayan sa Diyos. Kapatid, si Kristo ang daan. Kaibigan, si Kristo ang katotohanan. Sa mga nakakapakinig, si Kristo ang buhay. Surrender your life to Jesus. Sabi mo lang, Lord, I surrender my life to you. I acknowledge that I'm a sinner and I am not worthy to be with you. Lord, buti na lang namatay ka sa krus para bayaran na aking mga kasalanan. And starting today, I admit that I cannot save myself. I believe in the gospel. I believe in your finished work. And starting today, I am repenting of my sins. And today, Lord God, I believe in your good works. I believe in your work on the cross, not on my good works. Starting today, Lord, I am confessing na susunod ako sa iyo bilang katibayan ng aking tunay na kaligtasan. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Purihin ang Panginoon Diyos. Salamat po sa inyong pag-attend. Type niyo po sa comment section kung ikaw ay na-bless sa message natin for today. I-type niyo po, I am blessed. Come on, type na rin the chat, I am blessed. Purihin ang Panginoon. See you po next week para sa pagtatapos ng ating pong June series entitled Victorious Secret. May-excite po kayo dahil napakaganda po ng ating pag-uusapan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. This is Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus. God loves you.